Good day, everyone. I am Nicole Incherto, and this is the reporting of Group 6. Today, I will discuss the general principles of taxation and the purpose and importance of taxation. First, let's talk about the general principles of taxation. Taxation is the process where the government collects taxes from netizens or citizens, and businesses para magkaroon ng pondo ang bansa. Ang perang nakukuha ng government ay ginagamit para sa mga public services tulad ng pagpapagawa ng kalsada, paaralan, ospital, at iba pang proyekto ng gobyerno. Sa madaling salita, taxation means sharing our contribution to support the government because lahat tayo ay nakikinabang sa serbisyo at proteksyon na binibigay nito. So next is the purpose and importance of taxation. Mahalaga ang taxation dahil ito ang pangunahing income source or source of income ng government. Ang taxes ang ginagamit para pondohan ang iba't ibang operasyon at activities ng gobyerno tulad ng sweldo ng teachers, public officers, at healthcare workers. Ginagamit din ito during emergencies tulad ng bagyo at kalamidad para makatulong sa mga tao. Kaya tinatawag na lifeblood of the nation ang taxes because without taxes, mahihirapan ang government na magbigay ng serbisyo at mapanatili ang kaayusan at development ng bansa. And that's all. Thank you. Good day sa lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting topic sa public finance, ang taxation o pagbubuwis. Alam na natin na ito ay parte ng ating buhay. Pero, alam niyo ba kung paano ito gumagana? O alam niyo ba kung paano ito pinapatupad? O paano ito gumagana sa ating sistema sa Pilipinas? Today, tatalakayin natin ang dalawang main parts. Una, ang aspect of taxation at pangalawa, ang basic principle of sound tax system. At ihatiin natin ito para ito ay ating madaling maintindihan. Simulan na natin. First, pag-usapan natin ang aspect of taxation. Based sa ating slide, ang exercise of the power of taxation ay may two main aspects. Tukuyin natin isa-isa. First aspect, levying or imposition of tax. Ito yung pagpagawa at pagpasa ng batas na magpapataw ng buwis. Ito ay purely legislative act. Ibig sabihin, gawain ito ng Kongreso o mga mambabatas. Dito pa lang, dinedesisyonan na nila ano ang babayaran ng buwis, sino ang magbabayad, magkano ang rate, at para saan gagamitin ang pondo. Dito nabubuo yung policies at rules. So basically, ito yung planning at policy making stage. Wala pang kinokolekta dito, gumagawa pa lang ng batas at mga alituntunin. Second aspect, collection of the tax litang. Kapag naipasa na yung batas at mayroon ng itinakdang buwis, dito naman papasok ang pangalawang step, ang pangongolekta. Ito naman ay administrative in character. Gawain nito ng executive branch, gaya ng BIR o Bureau of Customs. Sila ay nagpapatupad at nagmamonitor at nagtitiyak na lahat ay sumusunod, naghahain ng ulat at nagbabayad ng tama at sa tamang oras. Second, involved implementation of tax laws. Kapag pinagsama mo yung dalawang prosesong ito, yung pagbuo ng polisiya at yung pagpapatupad, ito na yung bumubuo sa tinatawag nating taxation system. Hindi magiging kumpleto o effective ang buwis kung kulang ang isa. Kailangan ng malinaw na batas at kailangan ng maayos na pagpapatupad. Yan ang buong proseso. Now, dumako naman tayo sa basic principles of a sound tax system. Hindi naman pwedeng basta-basta lang ang pagpataw at maningil ng buwis, di ba? Dapat may sinusunod na pamantayan para maging patas, maayos at kapakipakinabang ito sa lahat. Base sa ating paksa, ang basic principles ay fiscal adequacy, equality or theoretical justice, at administrative feasibility.
Ito ang pamantayan para masiguradong fair, efficient, at kaya nitong suportahan ang pangangailangan ng gobyerno. I-explain natin bawat isa. First, fiscal adequacy. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kita o revenue na makukolekta mula sa buwis ay dapat sapat para matustusan lahat ng pangangailangan at gastusin ng gobyerno. Tandaan, ang main purpose ng tax ay magbigay pondo para sa serbisyong pampubliko, tulad ng paggawa ng kalsada, paaralan, ospital, serbisyo ng polis at militar, at iba pa. Kung kulang ang pakokolekta, hindi magagampanan ng gobyerno ang trabaho niya. So dapat ang sistema ay kayang magbigay ng sapat, matatag at tuloy-tuloy na pondo kahit nagbabago ang pangangailangan ng bansa. Yan ang fiscal adequacy. Sapat na pondo para sa bayan. Pero kung ikaw ay kurakot, dapat ka nang mamatay. Second, equality o theoretical justice. Ito naman ay tungkol sa pagiging patas at makatarungan. Ang rule dito, ang buwis ay dapat nakabase sa kakayahan ng magbabayad. Ang tawag dito ay ability to pay principle. Ibig sabihin, yung may malaking kita o malaking ari-arian, dapat mas malaki rin ang ambag niyang buwis. Yung may maliit lang nakita, dapat babayaran lang ayon sa kaya niya. Walang dapat paboran, walang dapat apakan. Lahat ay mag-aambag ayon sa kakayahan. Para lahat rin ay makinabang sa serbisyo ng gobyerno. Fairness and justice, yan ang puso ng prinsipyong ito. Third, administrative feasibility. Ito naman ang tungkol sa pagiging praktikal at madaling isagawa. Kahit gaano kaganda o kakatwiran ng isang batas, kung sobrang hirap intindihin, mahirap bayaran o mahirap ipatupad, hindi ito gagana. Ang tax system dapat simple, malinaw at convenient para sa mga magbabayad. Dapat madaling maunawaan ang proseso, madaling magbayad at hindi rin magastos para sa gobyerno na ipatupad. Kung magulo ang sistema, marami ang hindi susunod at masasayang lang ang oras at pondo. So it must be feasible, practical at epektibo. Kapag pinagsama mo yung tatlong ito, sapat na pondo, patas na paniningil at madaling isagawa, yan ang tinatawag nating sound tax system. Sa kabuuan, ang pagbubuwis ay may dalawang aspeto, ang paggawa ng batas o levy at ang pangongolekta o collection. Ang dalawang ito ay bumubuo sa buong sistema. At para maging maayos at matibay ang sistema, dapat nakabatay ito sa tatlong prinsipyo: fiscal adequacy, equality o justice, at administrative feasibility. Ang buwis ay hindi lamang paniningil, ito ay responsibilidad nating lahat para sa pag-unlad ng ating bansa. Kapag maayos, patas at epektibo ang ating sistema, lahat tayo ay makikinabang. Sana naging malinaw at kapaki-pakinabang ang ating talakayan ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. So, good day everyone. I'm Angelica Titanoria. So, today I will be presenting about taxes. So, ano nga ba ang taxes? So, taxes are enforced proportional contributions from persons and property na kinokolekta ng government through the law-making body of the state. Ginagamit ito para masuportahan ang gobyerno at public needs. In simple terms, ang taxes ay pera na binabayaran ng mga tao at businesses sa gobyerno para magamit sa proyekto at serbisyo para sa bansa. So, halimbawa, ginagamit ang taxes sa pagpapatayo ng schools, hospitals, roads, services at iba pang public facilities. Dito rin sa taxes kinukuha ang sweldo ng mga government workers tulad ng teachers, police officers, nurses, soldiers at iba pang public servants na tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at serbisyo sa bansa. Bukod dito, ginagamit din ang taxes para sa disaster response, scholarships, and health programs, at iba pang assistance programs ng government. So, kapag may bagyo,
lindol o iba pang kalamidad, bahagi ng government funds na ginagamit para makatulong sa mga affected areas ay nanggagaling din sa taxes. So, importante ang taxes dahil ito ang isa sa pangunahing source of funds ng mga government. Kung walang taxes, mahihirapan ng gobyerno na magbigay ng maayos na serbisyo sa mga mamamayanan at magsagawa ng proyekto para sa development ng ating bansa o sa ibang bansa or sa amang bansa. Ang taxes ay hindi lamang simpleng pagbabayad ng pera. Isa rin itong paraan para makatulong ang bawat citizen sa pag-unlad ng bansa. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng taxes, nakakatulong tayo sa pagpapatayo ng mga infrastruktura, pagpapaganda ng public services, at pagpapalakas ng ekonomiya. May iba't ibang uri daw ng taxes. Ah, may iba't ibang uri daw ng taxes na binabayaran ng mga tao. Halimbawa ay ang income tax na kinakaltas mula sa sweldo ng mga workers at employees. Mayroon ding value-added tax o VAT na kasama sa pagbili natin ng mga damit, pagkain, gadgets at iba pang necessities. Mayroon ding business tax at property tax na binabayaran ng mga negosyo at may-ari ng properties. Ang lahat ng ito ay pinagsasama-sama ng government upang magkaroon ng sapat na budget para sa bansa. Maraming Pilipino ang nagiging concerned tungkol sa taxes dahil gusto nilang masigurado na tama at maayos ang paggamit ng government sa funds. Bilang taxpayers, natural lang na gusto natin makita na napupunta sa tama ang perang binabayad natin. Isa sa mga issues dito sa Pilipinas ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa inflation at iba't ibang economic factors. Dahil dito, mas ramdam ng mga taxpayers ang pangunahing pangangailangan tulad ang dahil dito, mas nararamdaman ng mga taxpayers ang epekto lalo na sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, pamasahe at kuryente. Isa rin sa mga pinag-usapan ngayon ay ang taxation mula sa online businesses at digital services dahil mas maraming tao ang gumagamit ng online shopping, online selling at digital platforms. Sinusubukan ng government na magkaroon ng mas maayos na sistema ng pagbubuwis para rito. Now, let's move on to the characteristic of taxes. First is enforced by law. Ibig sabihin, required by law ang pagbabayad ng taxes. Lahat ng qualified citizens at businesses ay kailangan magbayad dito dahil ito ay obligasyon natin para bilang mamamayan. Second is paid in money. Taxes are paid in the form of money at kinokolekta ito ng government para magamit sa public services and programs. Third is based on ability to pay. Ibig sabihin, kung mas mataas ang income ng isang tao o business, mas mataas din ang expected tax contribution nila. So, fourth is applied to person and property. Hindi lang tao ang binubuwisan, kundi pati na rin ang properties tulad ng lupa, bahay at businesses. Panglima is imposed by the state. Ang government lamang ang may authority na magpataw ng taxes dahil bahagi ito ng kanilang power at responsibility. Pang-anim is created by lawmaking body. Ang taxes ay ginagawa at inaaprubahan sa pamamagitan ng batas at ipinapasa ng Congress o iba pang lawmaking bodies. And lastly, for public use. Ang taxes na nakokolekta ay ginagamit para sa kapakanan ng publiko at para sa improvement ng bansa. That's all for my reporting. Thank you.
Hello po sa inyo. Have a good day po, especially po kay Miss Glodo. So, I am Lawrence Pietro po. So, for this next topic, I'm gonna tackle about the classification of taxes. So, there's two types of classification of taxes. So, this is the direct taxes and indirect taxes. So, dun muna tayo sa direct taxes. So, ito ay ang buwis na binabayaran mismo ng tao may tungkulin magbayad at hindi ito pwedeng ipasa sa iba. So, mga halimbawa, mga empleyado na may sweldo, mga sumasahod yun, mga may-ari ng negosyo, mga taong may ari-arian o lupa, mga taong nakatanggap ng mana. So, for example po, katulad ko na working student, so hindi po ako, katulad namin na working student, hindi po kami exempted. So, basta sumusweldo, basta sumasahod ka, brekinsenas o buwan-buwan o kahit linggo-linggo, as long as nagtatrabaho ka, meron ka pa rin, part ka pa rin dito sa direct taxes. So, next naman po, para sa indirect taxes. So, medyo mahaba-haba to. Ito ay ang buwis na kinokolekta mula kinokolekta muna ng mga stores o kumpanya mula sa mamimili bago nila ito ibigay sa gobyerno. So, halimbawa na lang dito ay yung usual na value-added tax or tinatawag natin VAT na makikita po natin sa mga resibo natin kapag for example, bibili tayo sa groceries. Yan. So, 12% na buwis na idinaragdag sa halos lahat ng bibilhing produkto at serbisyo tulad ng mga pagkain, goods, damit, kagamitan, serbisyo para sa kalusugan at iba pa. So, halimbawa, kapag bumili ka ng pagkain na halagang 100 pesos, so may kasama itong 12% na VAT na babayaran mo. Ito ay kinokolekta ng mga nagbebenta at ibinibigay sa gobyerno ng mga stores o mga kumpanya. So, next, excise tax. So, buwis o another tax para sa mga karaniwang tinatawag nating bisyo o mga espesyal na gamit. So, halimbawa, alak, sigarilyo, o isama na rin natin yung vape na uso na rin ngayon, pati na rin yung ibang mga luho natin sa katawan at marami pa pong iba. So, kasama na rin po dito yung mga langis at gasolina at iba pang produkto ng petrolyo. So, kahit yung mga pakape-kape natin sa labas, tinatawag nating unwind, kasama na rin po dito yung mga binabayaran natin. May mga tax din po yun. So, bago pa man natin ito bilhin o pagkagastusan, ay kasama na ito sa presyo bago pa man makarating sa mga stores at kumpanya. So, next po, percentage tax. Buwis para sa mga negosyo na hindi nakarehistro sa VAT or yung tinatawag natin value added tax. At mababa lang ang kita na wala pang 3 milyon bawat taon ayon po sa research. Karaniwan 3% ng kabuuang kita ang binabayaran at ito rin ay sinasama sa presyo ng kanilang serbisyo o paninda. Customs duties, buwis na ipinapataw sa mga produktong galing sa ibang bansa o yung tinatawag nating tarif o sa Tagalog taripa na inihahatid dito sa Pilipinas kapag nag-import ng gamit, babayaran ito ng negosyante at isasama sa presyo kapag ibinenta na sa mga mamimili katulad natin. So last, documentary stamp tax. So ito naman po yung buwis sa mga opisyal na dokumento, kasulatan, kontrata o kasunduan. So halimbawa, kasunduan sa upa sa bahay o upa kapag halimbawa magtatayo ko ng business, katulad na lang ng ibang businesses din na umuupa ng lupa o yung mismong lugar na yun. So, minsan lupa o minsan buo na yun. Pautang, titulo ng lupa. So, ang value nito ay madalas sinasama o ibinabayad ng taong nakikinabang sa mga dokumento. So, yun lamang po. Thank you. Hello there, everyone. My name is Jedrick D. Tapan, and I'm from Section BIS OA18. So today, we're gonna tackle about the 6 forms of taxinations or how to prevent taxinations. So there are 6, right? So the first one is shifting, capitalization, transformation, evasion, avoidance, and exceptions. So, Jedrick, what
are these taxes? So, you can find it at the RPH book on page 181. So, the first topic we're gonna tackle is about shifting. So, what is shifting? Shifting is the process of passing the tax burden from the person who is legally required to pay it to someone else. So, ano nga ba to, Jedrick? Ano nga ba sa Tagalog neto? Kung sa Tagalog, para mas malinawan kayo, ito ay paglilipat ng epekto ng buwis sa ibang tao. Halimbawa na lang, forward shifting. So, ano nga ba ang forward shifting? Pinapasa ng seller ang tax sa customers sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo. Halimbawa, may binili akong cellphone. Or ito na lang, may binili akong mouse. Ang bili ko dito ay 500. Pero may tax ako for, like, tax na lang, example, may tax 100. So, ibibenta ko to sa mga tao na may kailangan ng mouse ng 700. Meaning, may tubo ako ng 100 at yung tax na nabayaran ko para bumalik na din sa akin. So, yan po yun. At pangalawa naman, ang backward shifting. So, ano po ba yung backward shifting? Ang backward shifting po ay binabawasan naman ang producer ang gastos tulad ng sahod para mabawi ang tax. Sa panahon ngayon, marami ng ganun. Kahit sa trabaho, minsan may double pay at minsan may cut-off. At sa panahon din ngayon, mahirap ng mga Pilipino dahil sa matataas na inflation, pero hindi pa rin pinag-uusapan ng sahod. At yun lang po ang shifting, ha? Ang shifting ay paglipat ng tax sa ibang tao or ikaw yung magbabawas ng producer or sahod para maiwasan yung taxes. Yan po ay legal. So, the next is capitalization. So, ano nga po ba yung capitalization? So, the capitalization or the price drop, this is a specific type of backward shifting. It happens when a buyer reduced the purchase price of an asset like a building or a land, because they know it comes with a heavy future tax burden. The buyer shuts the future tax into the seller by paying less for the property today. So, ano nga ba ang ibig sabihin nun? So, ito ay nangyayari kapag binabaan ng buyer ang presyo ng isang property dahil alam niya na may mataas itong future taxes. Parang pinasa niya ang magiging tax ng burden sa seller sa pamagitan ng mas mababang bayad. So, ano nga bang ibig sabihin nito? So, ang sinabi nga po dito ay buyer ang presyo ng isang property dahil alam niyang may mataas itong future taxes. Parang ipinasa niya ang magiging tax burden sa seller sa pamagitan ng mas mababang bayad. So, ang ibig sabihin nito ay, halimbawa, ako po yung seller. Tapos ikaw yung buyer. Ito ulit. Dahil wala tayong lupa ngayon, may example guys. So, ang bili ko ulit na neto is 500. At ikaw naman ay bababaan pa ito. Kasi may future pa itong taxes. So, ang original price nito is 500 and babawasan mo ng 400 or 450. So, maliles ka ng 50 pesos. So, kung makuha mo na to at kung kunwari, katulad ng pinag-usapan natin ng backward shifting kanina, pag ibenta mo to sa iba, mas mataas yung value. And that is capitalization. So, the next is transformation. So, ano nga ba ang transformation, Jetri? So, transformation or the efficiency gain. So, ito po yun. Instead of rising prices or breaking the law, a manufacturer absorbs the tax but recovers the money by becoming more efficient.
They might use better technology or cheaper materials to lower production costs, efficiency, transforming the tax into a reason better business practices. So, ano nga po ba dito ang sa Tagalog ang transformation? So, ang transformation po ay hindi ipinapasa ang tax sa iba. Sa halip, gumawa ng paraan ang negosyo para maging mas efficient tulad ng paggamit ng mas magandang teknolohiya o mas murang materials para mabawasan ang gastos at mabawi ang tax. So, katulad ngayon, di ba maraming nagkukumpara din ng mga cellphone. Ano ang mas maganda? It's either the iPhone or the Android. So, ayun nga. Since ang commonly nag-rank up ngayon is yung Samsung at saka yung iPhone. So, dahil sa presyo nilang dalawa ay masyadong mataas para sa mga taong katulad ko na mahirap din. So, may mga ibang branches or businesses na gumawa ng mas mura na cellphone. Example na ang Infinix, Tecno. Yan po yung gumawa sila ng paraan o negosyo para maging mas efficient. At mga gumawa din, at saka yung mga yun mura pero maganda naman ang technology. Yan po yung transformation. At fun fact, ang Infinix at saka Tecno is a Chinese brand or Korean brand, which is familiarity ng Samsung. And that's it. And the fourth is evasion. So, ano nga po ba yung evasion? So, the evasion or the illegal way. So, evasion is also known as a tax dodge. This involves using illegal, fraudulent, or deceitful means to avoid paying taxes. Since it involves breaking the law, like under the reporting incomes or faking expenses, it carries heavy penalties and potential prison time. So, tax evasion, alam nyo na yun. Katulad ng sinabi ko, kung sa Tagalog ay ang tax evasion ay illegal na paraan para umiwas sa pagbayad ng buwis. Ginagawa ito sa pamagitan ng pagsisinungaling tulad ng hindi pagdeklara ng totoong kita o pagpeke ng expenses. Dahil labag ito sa batas, pwede magkaroon ng malaking multa o makulong. At alam nyo ba ang halimbawa ng tax evasion? Halimbawa ng tax evasion ay katulad na ngayon. Marami ng mga taong nagpaprotesta na kulong na yan, mga kurakot, diba? Dahil sariling gobyerno ng mga nakaupo din ngayon, mga taxes ng mga tao, mga pinaghirapan ng tao ay binubulsan nila. Like, binigyan nila tayo ng budget, binigyan natin ng budget ng presidente ang mga nakaupo. Binigyan sila ng 1 milyon para paggawa ng flood control. Anong nangyari? Imbis yung 1 milyon na yun, ang nagastos lang doon, 20,000, 30,000. The rest, nasa bulsa na nila. Yan ang tawag ng tax evasion. Ang pagiging kurakot. So, the next is the avoidance. So, ano nga po ba yung avoidance, Jedrick? Ito naman po ay legal way. So, in English, tax avoidance is often called tax maximization. This is the legal use of tax to remain to your advantage. It involves using loopholes or specially designed tax break, like contributing to a retirement fund, to reduce the amount of tax you owe without breaking any laws. So, ano nga ba yung Tagalog nito? Ang tax avoidant naman ay legal na paraan para magbawasan ang babayarang buwis. Gumagamit ito ng mga tax benefit o incentive na pinapayag ng batas, tulad ng deduction at tax exception. Hindi ito bawal dahil sumusunod pa rin sa law. So, ano ba meaning talaga nito?
Sabi nga daw dito, di ba? Mababawasan ang pagbayad ng buwing kung magamit ito ng mga tax benefit. So ano nga ba ang mga tax benefit? Katulad ng mga tao ngayon, nagpo-porpis. Pag magwawalis sila, bawasan sila ng tax. At yung tax na yun, kung sa katwiran mapunta sa mga magandang kamay, ay magiging ano siya, like magiging groceries fund, barangay funds, gano'n, tapos ipapasa na sa mga tao na nangangailangan. At yun naman po ay tax of avoidance. So, ito po yung final exemption. So, ano nga ba ang exemption, Cedric? Or the privilege? So, this is the immunity of freedom from the obligation to pay taxes. It is usually granted by the government to specific group of public policy reason, such as charitable organization, religious institution, or new businesses and pioneer industry. So, ang Tagalog po ng exception ay, ang tax exemption ay special privilege kung saan hindi kailangan magbayad ng buwis ang isang tao o organisasyon. Madalas ito binibigay sa charities, simbahan o negosyo ng gusto suportahan ng gobyerno. Narinig naman po, gusto suportahan ng gobyerno, kaya ito ay walang taxes. Ano nga po ba yung mga gusto suportahan ng gobyerno? Katulad ng example dito, simbahan, mga charities, at so on so forth. Ang mga pwedeng nakakatulong sa ibang tao or sila yung tumutulong ng tao. At yun lang po ang topic ko. Ako po ulit si Jedrick D. Tapan from BSOA 1A, and my topic are form of escape of taxation. Yan lang po. Thank you. Bye-bye. Good day everyone, I am Fatima Joy D. Blazo. Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa historical development of Philippine taxation o ang kasaysayan ng pagbubuwis sa Pilipinas. Mahalaga itong maintindihan sa Pilipinas dahil ang taxation ay very important role sa pag-unlad ng isang bansa. Ang taxes na binabayaran ng mga tao ay ginagamit ng government para sa public services tulad ng schools, hospitals, roads, transportation, at iba pang proyekto na nakakatulong sa mamamayan. So, hindi lang pala ngayon nagsimula ang taxation. Even noong sinuunang panahon pa lang, meron ng sistema ng pagbubuwis dito sa Pilipinas. Habang tumatagal at nagpapalit-palit ang mga namumuno sa bansa, nagbabago rin ang paraan ng taxation. Kaya ngayon, tatalakayin natin kung paano ito nagsimula at paano ito na-develop hanggang sa present time. Unahin natin ang panahon ng ancient Filipinos o sinuunang Pilipino. Before dumating ang mga Spaniards, ang mga Pilipino ay nakatira sa maliliit na communities na tinatawag na barangay. Ang bawat barangay ay may pinuno na tinatawag na dato. Ang dato ang responsible sa pagpapanatili ng peace and order, pagprotekta sa mga tao laban sa kaaway at pagdilusyon para sa komunidad. Kapalit ng proteksyon at leadership ng dato, ang mga mamamayan ay nagbibigay ng buwis o tributo. Pero unlike today na cash kadalasan na ginagamit noon, ay pwedeng products or services ang ibabayad. Halimbawa, maaaring magbigay ng rice, gold, animals, o kaya naman labor o pagtatrabaho bilang kabayaran sa kanilang obligasyon. Hindi rin lahat required magbayad ng buwis noon.
ang pamilya ng dato at ang mga maharlika o mayayamang tao sa lipunan ay usually exempted. Ibig sabihin, ordinaryong mamamayan lang ang kadalasang nagbabayad ng tributo. May punishment din para sa mga hindi nagbabayad. Ang ibang hindi nakakapagbigay ng tribute ay napaparusahan o napipilitang magtrabaho para makabawi sa kanilang obligasyon. Next naman ay ang panahon ng Spanish colonization. Noong dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, mas naging organized pero mas mabigat din ang taxation system. Ipinatupad nila ang tinatawag na tributo. Ang lahat ng Pilipinong edad 16 o hanggang 16 to 60 years old ay required magbayad ng tax para sa hari ng Spain. Ang taxes noon ay maaaring bayaran gamit ang money, products, or labor. So, isa sa pinakakilalang sistema noon ay ang Polo y Servisyo. Ito ay forced labor kung saan ang mga kalalakihan ay required magtrabaho para sa government ng ilang araw. Pinagagawa sila ng roads, churches, ships at iba pang infrastructures para sa mga Espanyol. Dahil dito, maraming Pilipino ang nahirapan. Imagine, bukod sa pagbabayad ng tribute, kailangan pa nilang magtrabaho ng sapilitan at malayo sa kanilang pamilya. Marami rin farmers ang nawalan ng oras para alagaan ang kanilang mga sakahan, kaya lalo silang naghirap. Hindi rin naging fair ang sistema dahil may mga Espanyol at mayamang tao na may special privileges, habang ang ordinaryong Pilipino ang mas nahihirapan sa pagbabayad ng taxes. Dahil sa sobrang taas at hirap ng pagbubuwis noon, naging isa ito sa mga dahilan sa mga pag-aalsa sa mga Espanyol. After ng tributo system, napalitan ito ng sedula. Noong 1884, tinanggal ang tributo at pinalitan ng sedula personal. Ang sedula ay parang identification card na nagpapatunay na nakapagbayad ka na ng tax. Sa madaling salita, proof siya na registered taxpayer ka. Kailangan itong dalhin lagi ng mga tao. So, kapag wala kang maipakitang sedula, pwede kang hulihin ng Guardia Civil o pulis noong panahon ng Espanyol. Kaya maraming Pilipino noon ang takot na mawalan o hindi makakuha ng sedula. Pero aside from pagiging tax document, naging simbolo rin ng sedula ng oppression o pang-aabuso sa Spanish government. Isa sa mga important na pangyayari sa kasaysayan ay noong pinunit ng mga Katipunero ang kanilang sedula bilang simbolo ng pagre-rebelde laban sa Spain. Ipinakita nito na pagod na ang mga Pilipino sa hindi patas na pamamahala at taxation system ng mga Espanyol. So ngayon naman, lumipat tayo sa 1987 Constitution. Pagkatapos ng iba't ibang pagbabago sa gobyerno ng Pilipinas, isinama sa 1987 Constitution ang mga rules tungkol sa taxation. According sa Constitution, hindi pwedeng abusuhin ng government ang kapangyarihan nito sa pangongolekta ng taxes. Nakasaad dito na ang taxation should be fair and equal and progressive. Kapag sabing fair and equal, ibig sabihin dapat patas ang pagbubuwis sa mga tao. May dalawang pangunahing klase rin ng taxes, national tax at local tax. Ang national taxes ay kinokolekta ng national government through Bureau of Internal Revenue o BIR. Kasama rin ang
income tax at VAT o value-added tax. Samantala, ang local taxes naman ay kinokolekta ng mga local government units o LGUs tulad ng cities at municipalities. Ginagamit ito para sa local projects tulad ng barangay improvements, street lights, drainage systems at iba pang serbisyo sa komunidad. Makikita natin dito na sa modernong panahon, mas regulated na ang taxation system at may constitutional limitations na para maiwasan ng pang-aabuso. Lastly, pag-usapan natin ang train law. Ang train law o tax reform for acceleration and inclusion, Republic Act 10963, na isabatas noong December 19, 2017 at nagsimula mag-take effect noong January 1, 2018. Isa itong reform program na ginawa para gawing mas simple at mas efficient ang tax systems ng Philippines. So, pinirmahan nito ni former President Rodrigo Duterte. So, isa sa mga pangunahing pagbabago rito ay ang pagbaba ng income tax ng maraming workers, especially minimum wage earners at middle income earners. Dahil dito, mas lumaki ang take-home pay ng mga maraming Pilipino. Pero kasabay nito, tumaas naman ang taxes sa ilang products tulad ng gasoline, sugary drinks, at iba pang mga pagkain or things. Ang additional taxes na ito ay ginagamit ng government para pondohan ang infrastructure projects, free education, healthcare programs, at iba pang public services. Ang goal ng train law ay gawing mas fair ang taxation system kung saan mas malaki ang contribution ng mga mayayaman, habang mas natutulungan naman ang mahihirap sa pamamagitan ng government programs. However, may mga criticisms din dahil may mga nagsasabing tumaas ang presyo ng bilihin dahil sa dagdag taxes. Sa kabuuan, makikita natin na malaki na ang pagbabago ng taxation sa Pilipinas. Wala simpleng tribute noong sinuunang panahon. Ngayon, ang taxation ay naging bahagi na ng ating kasaysayan at mahalagang bahagi na rin ng pagpapatakbo ng bansa. Bilang mga mamamayan, importante na maintindihan natin kung bakit tayo nagbabayad ng taxes at paano ito ginagamit ng government. Dahil ang taxes na binabayaran natin ay may malaking epekto sa development ng ating bansa at sa serbisyo na natatanggap ng bawat Pilipino. Thank you everyone, and I hope may natutunan kayo tungkol sa historical development of Philippine taxation. Hello everyone, I am Christine M. Enoslay and we will tackle about aspect of taxation in the Philippines. So, ang CREATE Act o ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act ay ipinasa ito upang matulungan ang mga negosyo na makaahon, lalo na kapag natapos ang mga crisis, katulad na lang po ng pandemya. Sa pamamagitan nito, binababaan ang buwis ng mga korporasyon at nabibigay ng mga insentibo sa mga kumpanyang nais mamuhunan sa bansa. Dahil dito, inaasahang mas maraming trabaho ang maisagawa at mas lalago ang ekonomiya dahil nga po sa pagbaba ng mga buwis ng mga korporasyon. Halimbawa na lamang po nito ay may nagbukas ng isang kumpanya sa Pilipinas. Dahil nga po pinababaan na ang buwis, sila ay nakapag-hire ng maraming manggagawa. And for the trade law o tax reform for acceleration and inclusion ay isang reforma sa sistema ng buwis na gawing mas patas ang pagbubuwis. Binawasan nito ang buwis sa kita ng mga karamihan sa mga manggagawa, kaya mas malaki ang kanilang take-home pay o sahod sa trabaho. Pero kapag ikaw ay bumibili ng mga needs or essentials sa mga grocery stores, ay mapapansin ang mas mataas ang presyo dahil sa dagdag buwis.
And for the Article 6, Section 28 of the Constitution ay nagsasabi ng prinsipyo na ang pagbubuwis ay dapat maging patas at makatarungan. Ibig sabihin nito, ang mga taong may mas mataas na kita ay inaasahang magbayad din ng mataas na buwis. Ipinapakita rin nito ang buwis na kinokolekta ay dapat gamitin para sa ikakabuti ng lahat ng tao. Katulad na lamang na ang buwis na kinokolekta ng gobyerno ay dapat ginagamit sa paggawa ng kalsada, paaralan at ospital na napapakinabanganan ng lahat. And for the National Internal Revenue Code o NIRC ay pangunahing gabay sa pagbubuwis sa bansa. Nakalagay dito kung ano-anong klase ng buwis ang dapat bayaran, kung sino ang magbabayad at kung paano ito kinokolekta ng gobyerno sa pamamagitan ng BIR o Bureau of International Revenue. Halimbawa, kapag bumibili ka sa mga mall o grocery stores, ay may dagdag na 12% sa presyo ng produkto. Ang tawag dito ay VAT o Value Added Tax. And for the Local Government Code of 1991, ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na mangolekta ng sarili nilang buwis at gumawa ng mga patakaran para sa kanilang lugar. Halimbawa nito ay ang Barangay Clearance Fee. Kapag kukuha ka ng clearance sa barangay, ay nagbabayad ka ng maliit na halaga. And for the tax structures, ang tax structures ng Pilipinas ay gumagamit ng tinatawag na territorial tax system. Ang ibig sabihin nito, ang binubuwisan lang ng gobyerno ay ang kita na nanggagaling sa loob ng Pilipinas. Halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho o may negosyo dito sa Pilipinas, ang kinikita mo dito ay lalagyan ng buwis. Pero kung may kinikita ka sa ibang bansa, kadalasan ay hindi na ito binubuwisan ng Pilipinas. So, hello po, good day po sa inyo, especially kay Miss Glodo po. So, for this report, I'll gonna tackle these national taxes. So, first, kinds of taxes under existing laws. National taxes, those imposed by the national government under the National Internal Revenue Code and other laws, particularly the Tariff and Custom Code. And next, local taxes, those imposed by local government to meet particular needs under the local government code. So, national taxes, ito po ay yung mga buwis na ay pinapataw at kinokolekta ng pambansang pamahalaan alinsunod sa national taxes. So, ito po ang buwis na ay pinapataw at kinokolekta ng pambansang pamahalaan alinsunod sa National Internal Revenue Code, Tariff and Custom Codes, at iba pang mga batas. So, next po, local taxes. Ito naman ang buwis na ay pinapataw ng mga lokal na pamahalaan tulad ng lungsod o bayan para matustusan ang mga kanilang mga pangangailangan base sa local government code. So, ang mga pambansang buwis ay mga bayarin na kinokolekta ng pamahalaan through BIR or customs mula sa mga tao at negosyo natin. Ang mga nakokolektang pera ay napupunta sa pondo ng bansa, ginagamit para sa mga serbisyo pampubliko tulad ng panggawa ng kalsada, paaralan, serbisyong pangkalusugan at pangangalaga ng bansa at marami pang iba. So next, so kinds of national taxes naman po. Kinds of national taxes. First, income tax on earning profits, donors tax on gifts, gratuities, estate tax on transfer of property after death. So, next naman po, VAT 12% on sales services, percentage tax for non-VAT businesses, excise tax on specific goods, fuel, alcohol, tobacco, and
For the next naman po, local taxes. Taxes po sa yung property tax on land buildings, local business tax on trade operations, transfer tax on property sale and transfer. So for customs naman po, custom duties on imported goods. So income tax, buwis na binabayaran mula sa kinikita o tubo ng mga tao sa negosyo nila o sa mga negosyo po natin. So donors tax, buwis kapag may ibinigay na regalo o ari-arian sa ibang mga tao. Estate tax naman po, buwis sa mga ari-ariang naiwan ng taong namatay bago ito maipamana. So, VAT or value added tax, karagdagang buwis sa mga produkto at serbisyo na binibili. So, madalas po, ito yung mga madalas to makikita natin do sa mga resibo natin sa groceries and marami pang iba. Makikita nyo yun. Percentage tax, buwis para sa maliliit na negosyong hindi sakop ng VAT. Excise tax, buwis sa piling produkto tulad ng alak, sigarilyo, gasolina, tobacco. So, local taxes, LGUs, real property tax, buwis sa lupa, bahay o gusali. Local business tax, buwis na binabayaran ng mga tao sa lungsod o munisipyo. Transfer tax, buwis kapag nailipat ang pagmamayari ng lupa o ari-arian or naipamana. So, lastly, custom duties, buwis sa mga inaangkat na produkto mula sa ibang bansa or tariffs. So, yun lamang po. Thank you so much. So, corporate income tax. So, the corporate income tax is a tax paid by the companies based on the profit or income they earn. So, before po, the company usually paid a 30% tax rate on their income. But because of the CREATE Act, the government lowered it to 25% po para po mas matulungan pa po yung mga businesses at mabawasan pa po yung tax na binabayaran nila. So, the tax rate will also continue to decrease gradually until it reaches 20% by the year 2027. So, for the small businesses naman po, they may qualify for the lower 20% tax rate para po mas makasave pa po sila sa mga expenses and operation nila. Kapag foreign companies naman po, only income earned inside the Philippines is taxed. But for domestic or local companies naman po, even the income they earn from other countries is included naman po in taxation because they are based on in the Philippines po. Withholding tax. So, ang withholding tax naman po ay ito naman po yung type ng tax na automatic na pong kinakaltas sa income or payment bago pa po ito matanggap ng isang tao or company. So, here are some examples of income that have withholding tax in the Philippines. So, una na po dito yung dividends. So, ang dividends are profit given by a company to its shareholders or owner. Kapag resident po ng Philippines ang tumanggap, may tax na 25%, while non-resident naman po ay may tax na 15%, depending on tax agreement between the countries. And the next one naman po is interest. So, interest is a money earned from lending money or saving money in the bank. So, kapag non-resident naman po ang tumanggap, may 20% na withholding tax unless po may tax agreement na pwedeng magpababa ng rate. Another one naman po is yung royalty. So, royalty is a payment for using someone's work like invention, music, trademarks, or copyright. So, residents are taxed at 20% while non-resident are taxed at 25%. So, we also have a
fringe benefit tax. So, ito naman po yung tax na extra benefits given to employee aside from salary like housing, company cars, travel expenses, and insurance. For managerial supervisory employees, the tax rate are 35% unless the benefits are needed for businesses. And lastly, is values added tax or VAT. This is a 12% tax added to the most goods and services in the Philippines. So, ito po yung usually nakasama ng mga presyo ng mga products and mga services na binibili natin. So, personal income tax. So, ang personal income tax naman po ay binabayaran po ng isang tao based po sa kinikita niya sa loob ng isang taon. Tulad na lang po ng salary, business income, at iba pa pong earnings sa Philippines. Progressive po ang tax system, meaning habang tumataas po ang income, tumataas din po yung tax rate. At yung pwede pong umabot ito ng hanggang 35%. So, under the train law na naipasa noong 2017, binawasan ang income tax ng karamihan ng workers except po sa mga high income earners. Starting po sa January 1, 2023, yung mga kumikita po ng below 8 million pesos ay nabigyan ng reduction na around 2 to 5%. Habang yung mga high income earners naman po hindi po kasali sa reduction at mas mataas pa rin po yung tax nila na binabayaran po nila. I will explain how personal income tax in the Philippines is computed. So, for the first one, if the annual income is not over 250,000, the tax is 0%. For example, 250,000 multiplied by 0% is 0. So, income with this amount is not taxed. So, the next one is if the income is 250,000 to 400,000, we need to subtract 250,000 because that amount is already covered in the lower tax-free range. We only tax what is beyond 250,000 since the first 250,000 is already considered non-taxable. For example, 400,000 minus 250,000 is equal to 150,000. Then 150,000 is multiplied by 15%, which give us 22,500. So the next one, if the income is 400,001 to 800,000, we need to subtract 400,000 because the 400,000 is already covered by the lower ranges. We only tax the amount above 400,000. For example, 800,000 minus 400,000 is equal to 400,000. Then 400,000 is multiplied by 20%, which give us 80,000. So the next one is if the income is 800,001 to 2 million, we need to subtract the 800,000 because everything up to 800,000 is already covered by the lower tax rate. Only that amount 800,000 is taxed at this rate. For example, 2 million minus 800,000 is equals to 1.2 million. Then 1.2 million is multiplied by 25%, which give us 300,000. The next one, if the income is 2 million 1 to 8 million, we need to subtract the 2 million because the lower income up to that point is already taxed under the lower rates. So, only the amount of 2 million is taxed at 30%. For example, 8 million minus 2 million is equals to 6 million. Then 6 million is multiplied by 30%, which give us 1.8 million. Lastly, if we had income above 8 million, we subtract the 8 million because everything below that amount is already taxed under the previous bracket. So, only the excess is taxed at 35%. So, I give the example. If the income is 9 million, 9 million minus 8 million is equal to 1 million. Then 1 million is multiplied by 35%, which give us
350,000. And that's all po. Thank you.